Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Ating pong tunghayan ang isang kwento ng pagmamahalan ng isang gusgusing bata at sampagita vendor at ng isang iridero na magmamana ng lahat ng kayamanan ng kanyang lola. Ito po ay pinamagatang Sigaw ng Puso. Matamis ang ngiti sa labi ni Nancy habang pinapahira ng blush on ang pisngi. Nasa powder room siya at nagre-retouch ng makeup. Habang pinagmamasdan ang sarili sa malaking salmin, ay naisip niyang tama nga lang ang naging desisyong magbawas ng workload nitong nakaraang ilang linggo. Nagpasya siya ng ganun para mapaglaanan ng panahon sa pananatili ng kaayusan sa mansyon. Ang kanyang pagsisikap ay mukha naman nabigyan ng reward. Unti-unti ay tila totoong nagiging mabait na sa kanya ang binata. Kapag nasa bahay siya, ay komportable silang nakakapagkwentuhan. At kapag nasa opisina naman siya, may mga araw na dinadalaw siya nito roon. Lalo siyang nakumbinsi na nagbago na nga ang pagtingin nito sa kanya. Dahil ngayon ay kaya na nitong makasama siya sa mga eleganteng lugar. Tulad ngayon, kumuha ito ng lugar sa isang kilalang restaurant. Exclusive iyon para lamang sa kanilang dalawa. At ang tanging kasama nila roon ay ang mga naghanda ng pagkain at alak at ilang musisyan na tumutugtog ng romantic music. Nalunod ang kanyang puso sa kaligayahan. Mula pa sa bahay nang umalis sila ay napakalambing na sa kanya ni Rio. Para siyang isang babasaging kristal na iniingatan nito. Pasensya ka na, medyo natagalan ako sa powder room. Dinatnan niyang nakatayo si Rio at may hawak ng 2 kupita ng alak. It's okay, sulit naman ang paghihintay kung ang inihintay ay tulad mo. Anitong inabot sa kanya ang isa sa mga hawak. Salamat, nakingiting kinuha niya ang kupita at habang sabay silang umiinom ay nakatutok ang mga mata nila sa isa't isa. Maya-maya ay kinuha nito ang wine glass sa kamay niya. Pwede ka bang maisayaw? Pakiramdam ni Nancy ay nilulutang siya sa alapaap nang hapitin ng lalaki ang baywang niya at simulan nila ang marahang paggalaw kasabay ng musika. Maligayang maligaya siya kaya hindi na niya pinansin ang isang tanong na bigla na lang pumasok sa kanyang isipan. Iyon ay kung bakit tila ito ang gumagawa ng paraan para ma-inlove pa siya lalo rito, sa halip na siya ang gumawa ng paraan para mapaibig ito. Mabuhay ang tindig ni Nancy nang makauwi sila. Medyo marami-rami na rin ang nainom niyang alak. Are you okay? Natatawang tanong ni Rio nang gumewang ang lakad niya habang papasok sila ng bahay. Kinakailangan siya nitong alalayan para hindi siya tuluyang matumba. Tumawa siya. Oo, okay lang ako. Ikaw kasi pinainom mo ako ng marami. Akala ko kasi sanay ka. Hindi, umiinom lang ako ng kaunti kapag may okasyon. I'm sorry. Kung alam ko lang sanay, hindi bale okay lang. Naging masaya naman tayo, diba? Aniyang pinadaanan ng haplos ang pisngi nito. Dahil sa nainom ay tila lumakas ang loob niya. Ni hindi nga siya nag-alinlangan kahit nakapulupot ang braso ni Rio sa kanyang bayawang. Pagpasensyahan mo na lang ako. Actually, mas gusto ko ang mata mong namumungay ngayon lalo kang gumaganda. Talaga, hindi ganyan ang tingin mo sa akin dati. Aniyang tumatawa pa rin. Noon, halos hindi mo ako, kalimutan mo na yon, pwede ba? Pigil nito. Matagal ng panahon yun, iba ka na ngayon. Ako pa rin ang marungis na dalagitang sampagita vendor na kilala mo noon. Hindi na ganon ang nakikita ko. Anitong idiniin ang likod ng isang daliri sa kanyang pisngi kasabay ng paglapit ng mukha nito sa mukha niya. Para sa akin ay ibang tao ka na, isang kaakit-akit na babae. Umakma itong hahalikan siya. Bagya niyang inilayo ang kanyang mukha pero hindi siya nakamawala rito dahil hapit pa rin ito ang kanyang bayawang. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong unti-unti kitang nagugustuhan? Sabi nito. Hindi na iyon nasagot ni Nancy dahil dumako ang isa pang kamay ni Rio sa batok niya para pigilan ang kanyang ulo hanggang sa tuluyan na nitong naabot ang kanyang mga labi.
Ang huli nitong sinabi ang epekto ng alak at ang malakas na kabog sa kanyang dibdib ang gumiba sa depensa niya na hindi hahayaang halikan siyang muli ng binata hanggat hindi pa siya sigurado na mahal siya nito at formal na ang kanilang relasyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay pinakawalan siya nito, pero ang kamay naman niya ang inabot nito. Iginiya sa niya nito paakyat sa hagdanan, walang kibu-kibo siyang sumunod. Binuksan ng lalaki ang pinto ng kanyang kwarto. Mahal kita, Rio, lakas loob na pag-amin niya. Kung umaasa kang masasabi ko na sa iyong mahal din kita pagkatapos na nangyari sa atin, I'm sorry, hindi ko pa kayang sabihin, matapat nitong sabi. Hindi nito pinagplanuhan ang namagitan sa kanila ni Nancy, kaya may kalituhan sa isip nito. Pilit niyang itinago ang pagkadismaya sa kanyang mukha nang humarap ito. Sa tingin ko, dapat na natin baguhin ang mga napagkasundoan natin, ani ni Rio. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, kailangang makasal na tayo. Pero, don't tell me tatanggi ka. Pangpakasal sa akin pagkatapos na nangyari sa atin. Sa mga narinig, ang kaligayahang natitira pa kay Nancy ay unti-unti na ring napipingasan. Kung hihintayin mo pa ang resulta ng prosesong pinagdadaanan natin, baka matagalan pa iyon, patuloy nito. We'll never tell kung kailan yun darating. Maybe next week, maybe next month, maybe next year, or maybe never. Never na magkasundo tayo, paibigin mo ako at pag-aralang mahalin ka, pareho nating alam na posibleng hindi tayo magtagumpay. Dahil sa nangyari sa atin ngayon, hindi na iyon importante. May pananagutan na ako sa iyo at bilang lalaki ay haharapin ko iyon. Dinampot nito ang coat at isinampay sa balikat. Bukas na lang natin ituloy ang pag-uusap na ito. Gusto ko na magpahinga sa kwarto ko. Pagkalabas-labas ni Rio, ay mabilis na pumatak ang luha mula sa mga mata ni Nancy. Kanina lang ay napakaligaya niya. Ngayon naman ay para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Kung pagbabasihan ang mga sinabi nito, parang lumalabas na sinadya nitong may mamagitan sa kanila para mapapayag siyang pakasal rito kahit hindi pa siya nito mahal. Para saan kung ganon ang lahat ng pagsisikap niya kung hindi siya nito matututunang mahalin? Para saan ang pagpapaubaya niya ng sarili para makasal sa lalaki na ang tangi lamang ng gusto ay mabawi ang minana niya sa abuela nito? Habang umiiyak pa rin, ay marahan siyang bumaba sa kama at tinungo ang closet para kumuha ng mabibihisan. Sa loob niyon ay nakita niya ang mga damit at sa bandang itaas ay naroon ang malaking maleta. Si Esther ang nagsilbi ng almusal kay Rio kinaumagahan. Tahimik ang matanda, ganun din ang ibang mga katulong. Lahat ay matamlay, mistulang namatayan. May kailangan ka pa ba? Tanong ng mayordoma pagkatapos na may aayos ang lahat sa mesa. Inilipag ng lalaki ang broadsheet, saglit lang itong binuklat. Wala na yaya, salamat. Kung ganon, maiwan na kita. Sandali ho, pigil niya. Si Nancy tulog pa ba? Umalis na siya. Masyado naman yatang maaga ang pasok niya sa opisina ngayon. Hindi sa opisina pupunta. Hindi. Saan kung ganon? Bumuntong hininga ito. Hindi ko alam. Sinabi ho ba kung anong oras siya babalik? Hindi. Dahil ang sinabi niya, hindi na raw siya babalik. Kunot noong napabaling siya sa kausap. Ano ho? Madaling araw pa lang nang gisingin niya kami. Gumuhit ang lungkot sa mukha ng matanda kasabay ng pagaspang ng boses. Nagpaalam siya sa amin lahat at ang sabi, kailangan na niyang iwan ang bahay na ito. Wala siya isamang sinagot sa mga tanong namin, kaya hindi namin alam kung bakit biglaan siyang nagpasya ng ganun. May ilan pang sinabi si Esther pero hindi na narinig ni Rio. Para siyang napagkit sa silyang kinauupuan at napatitig na lamang sa pagkaing nasa kanyang harapan. Walang alam na lugar na matutuluyan si Nancy, kaya nag-check-in muna sa isang hotel. Doon siya pinuntahan ni Anthony na tinawagan niya para may makausap man lang. Pasensya ka na kung naabala kita, pamanhin niya. Bago dumating ang lalaki, ay nag-apply na siya ng makeup para maitago ang pamabugto ng mata. It's okay, natutuwa nga ako ang tinawagan mo ngayon. Akala ko kasi hindi mo na ako naaalala dahil sa pagbabalik ni Rio.
Hindi, Anthony, alam mong kaibigan kita. Tumango-tango ito at iginala ang tingin sa suite. Kumusta ka na dito? Komportable ka ba? Oo naman, pero hindi ako magtatagal dito. Kapag nakakita ako ng apartment ay lilipat na ako. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit ka umalis ng mansyon. Tell me, pinalis ka ba roon ni Rio? Hindi naman. Tinalikuran niya ang lalaki para itago ang pait sa kanyang mukha. Ako ang kusang umalis, pero may karapatan ka roon. Si Rio ang tanging may karapatan doon dahil siya lang ang lihitim mong apo. Hindi pa rin kayo nagkakasundo tungkol sa mga minana nyo? Sinubukan naming magkasundo pero hindi uumubra at hindi na rin kami maaaring magkasama sa iisang bahay. Nancy, sabihin mo sa akin kung inagrabyado ka ni Rio. Hindi ko iyon mapapayagan. Anang ng lalaki na naupo sa tabi niya. No, Anthony, kung ano man ang gustong mangyari ni Rio, hindi ko iyon iniisip na pang-aagrabyado sa akin. Naiintindihan ko siya dahil siya ang totoong apo ni Lola. Iniwan mo ang mansyon, paano yung ibang pamana sa iyo ng matanda? Ang kalahati sa kayamanan ng mga bilyapuwerte at ang posisyon sa kumpanya. Pag-iisipan ko pa ang tungkol sa mga bagay na iyan. Hindi naman ako pwedeng magdesisyon ng ganun-ganun na lang. Sa ngayon, ang gusto ko muna ay maiayos ang sarili ko. You can always count on me, Nancy. Kung kailangan mo ng tulong, narito lang ako, okay? Inabot nito ang kamay niya. Ako nang maghahanap ng apartment para sa iyo. Salamat, aniya, sa kanginitian ito. 4 na araw nang wala sa mansyon si Nancy. 3 araw na ring napakatahimik doon. Daig pa noon ang mga panahong nagluluksa sila sa pagkamatay ni Doña Rosalinda. Ultimo mga katulong ay madalang magsalita at kung mag-usap ay sila-sila lamang. Halos walang pumapansin kay Rio maliban kung mag-uutos siya. Nakita niya kung gaano kalapit ang mga tao roon kay Nancy at kahit walang nagsasalita ng anumang laban sa kanya, malinaw na para sa mga ito ay siya ang may kasalanan. Bakit ka ba umalis ng ganun na lang? Tanong niya sa isip habang inaabot ang tingin sa loob ng silid ni Nancy. Kusa siyang inihatid doon ng mga paa nang hindi namamalayan. Marami-rami pang gamit doon ang dalaga. Kung indikasyon iyon na babalik pa ito ay mabuti sana. Pero ang mga naiwang mga gamit ay iyong mga madaling mabili sa kung saan at hindi gaanong importante. Malalim na bumuntong hininga ang pinakawalan niya habang dinadampot ang isa sa mga unan na nakasandal sa headboard ng kama. Dinala niya iyon sa kanyang mukha. Naroon ang mabangong samyo ni Nancy, ang amoy na nagpapainit sa dugo niya. Nang ibalik na niya iyon sa dating kinalalagyan, ay may napansin siyang nakaipit sa ilalim ng isa pang unan. Napakanuot-noo siya nang kunin iyon at nakitang iyon ay picture niya. Napailing siya. Hindi makapaniwalang nagtatago si Nancy ng litrato niya sa ilalim ng unan nito. Ganun ba siya nito kamahal? Napakasama naman na naging ganti niya sa pagmamahal nito. Lalong bimigat ang loob niya. Kung hindi niya mahal ang dalaga, sana ay hindi na lang siya gumawa ng anumang makakasakit dito. Saan ba siya nakakuha ng karapatan na gawin iyon? Pero hindi ko nga ba siya mahal? Na itanong niya sa isip. Kung hindi, ay bakit ganun kasama ang kanyang pakiramdam? Bakit ni isang saglit ay hindi ito nawala sa kanyang isipan? Handa na siyang tanggapin sa sarili ang katotohanan tungkol sa kanyang nararamdaman nang bumukas ang pinto at sumilip si Esther. Narito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap, anitong tumuloy sa pagpasok. Iniisip mo ba siya? Bumuntong hininga ang kanyang isinagot. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyong dalawa. Akala ko'y nagkasundo na kayo nitong mga nakaraang araw. Kaya nagulat lang kami nang bigla siyang nagpaalam. Ayaw kong usisain ka kung anong nangyari, pero isa lang ang masasabi ko, iho. Ang pag-alis ni Nancy ay siguradong hindi nagugustuhan ni Doña Rosalinda kung nasaan man siya ngayon. May kailangan ba kayo sa aking yaya? Tanong niya ni hindi tiningnan ang matandang babae. Oo, inilabas nito ang isang sobre. Nakita ko na ang sulat ng lola mo. Naipit ko pala sa libro kaya medyo natagalang bago ko nahanap. Salamat ho. Kinuha niya ang sobre at nang lumabas na si Esther ay kaagad niya iyong binuksan.
pangumusta at pagpapahiwatig ng kalungkutan sa matagal na nilang hindi pagkikita ang sinasabi ni Doña Rosalinda sa unang bahagi ng sulat. Nang nasa gitnang bahagi na ay saka siya nakaramdam ng unti-unting pagkaantig ng damdamin. Pinagbibiling ko sa iyo si Nancy, iho. Ibinigay ko sa kanya ang kalahati ng aking mga ari-arian dahil malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Ni minsan mula nang kupkupin ko siya ay hindi niya ako pinabayaan. Wala siyang anumang hininging kapalit sa mga nagawa niya para sa akin. But I believe she deserves to be rewarded. At dahil alam kong hindi mo iiwan ang trabaho mo sa Amerika para manatili rito, ay iniwan ko na rin sa kanya ang pamamahala sa kumpanya. Tungkol sa nakasaad sa huling bahagi ng testamento, alam kong kapwa kayo magugulat at magtataka roon. Hindi naman iyon sa pilitan, iho. Ang totoo, nag-iwan ako ng ganung habilin dahil bahagi ng pangarap ko para sa inyong dalawa ang kayo ay magkatuluyan. At kung magdidesisyon kayong gawin iyon ay matutuwa talaga ako. Alam kong matagal nang may pagtingin sa iyo si Nancy. At kung makakasal kayo ay natitiyak kung kaya kanyang paligayahin dahil mabuti siyang babae at karapat-dapat sa iyo. Pero kung hindi mo siya mamahalin ay huwag na lang. Hayaan mo na ang lahat ng mga iniwang ko sa kanya. Umaasa ako na hindi mo ako bibiguin, iho. May likidong pumatak sa papel na hawak ni Rio. Sakalang niya namalayan na may luha na sa kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan ang sariling emosyon. Dahil sa mga sinabi ni Doña Rosalinda sa sulat, malinaw na sariling desisyon nito ang mga nakasaad sa testamento ay walang kinalaman doon si Nancy. Pinahid niya ang luha, ngayon ay tila napakaliit ng tingin niya sa sarili. Kung kaharap lang niya si Nancy ngayon, ay baka lumuhod siya sa harap nito bilang paghingi ng tawad. Totoong bumibisita sa amin dito si Nancy. Hindi naman nakalimot ang batang iyon kahit nakaangat na siya sa buhay ngayon. Pero matagal-tagal na rin siyang hindi napapasyal dito. Nabalitaan kong namatay yung umampon sa kanya. Baka may problema siya ngayon kaya hindi nakakapasyal dito. Ang impormasyong iyon ang nakuha ni Rio na magpunta siya kung saan lumaki si Nancy. Nagbabaka sakali siyang makita roon ang dalaga. Ilang tao rin ang kanyang napagtanungan pero iisa ang mga sinabi na hindi ito nagagawi roon. Isang linggo na mula nang umalis ito sa mansyon at wala siyang balita kung nasaan ito. Ang pagpapatakbo sa Villafuerte Enterprises ay pinagbili nito sa ibang matataas na opisyal doon. Pero isa man sa mga tao sa kumpanya ay walang nakakaalam kung saan ito tumutuloy ngayon. Pati sina Aling Nora at Mang Oscar ay walang naibigay na impormasyon sa kanya nang pumasyal siya roon para tingnan din kung nagawi ito roon. Masidhi ang kagustuhan niyang hanapin ang dalaga para maihihingi ng tawad ang mga kasalanang nagawa niya at maituwid ang kanyang mga kamalian. Sabi niya ay kailangan niyang gawin iyon para sa kanyang lola. Pero habang dumaraan ang mga araw, nakukumbinsi siyang ginagawa niya iyon para sa kanyang sarili.